kautong mga igsoon nga gisgutan din hingdapita sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Muna ang gitawag nato pundasyon diha sa imuhang pagtuo. Number 1 anak mga igsoon kaning gitawag nato. Diba naa sa una diha na be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nasa ikaduha nga slide kanang word nga diligent. Okay? Lantaw na to ng diligent, gikwaan na to na siya according to the King James King James version. That means study. Everybody say study. Nagtuon. Amen? So kining atong pagpaminaw mga igsoon, this is one way of studying. Amen? Pero kung nanglingkod ka diha, imong una-una tuas gawas, wala ka nag-study. Your body is present, but your mental is absent. Bodily present, but mentally absent. Okay. So, nag-study ta. So, kini study, that means the idea of study is present, but more of the way we study diligently. So, sa ato pa, imong una-una presente, naa sa imuhang gistudihan. So ikaw nakadungog, kita nakadungog sa pulong sa Ginoo, ang imong hunahuna naa sa pulong sa Dios. Amen? Muna kani the moment nga mo meditate sa word of God, naa diha ang atong presensya. Amen? Kay kung mo na ang tawo nga dili mo tubo 15 na katuig, 20 na katuig nga nangalagad sa Dios, kay ang ilang hunahuna pag study sa word of God, wala dito ilang presensya. Present, but more of the way we study diligently. Next, ingon po diha nga, but we, brethren, having been taken away from you for a short time and presence, bisan si Apostle Paul, wala sila sa usap-usap, wala sila kamit face to face, not in heart, endeavor. Kanang word nga gisgutan endeavor, that means nga ilahang trabaho. Gihatagan nilang panahon. Una nga ang itawag tan din mga igsoon, naghatag tang panahon para sa Dios. We are blessed. We are blessed. O tanawa, we are blessed. Okay? More eagerly to see your face with great desire. Makita na sa unang Thessalonica chapter 2 verse 17. Muni ang gisulti ni Apostle Paul, even though wala sila kamit physically. Ang iyang kasing-kasing, ganahan siya nga makitagbo sa mga tao, mga igsoon sa Thessalonica, but yet, tungod kay naa siya lain pang schedule or dili kayo na mga igsoon, dili makaadto si Apostle Paul because naa siya sa prison. Unsay nahita po mga igsoon, iyang desire lamang. So we are blessed mga igsoon because anytime sa Pilipinas, we are free to worship God. Sa ubang nasod, ginadili ang pagsimba. Amen? Ginadili ang pagsimba mga igsoon. Magsimba sila tungkol kay uhaw sila because they are saved. They were saved by the blood of Jesus Christ. Then they are going to worship. Magsimba sila. Kabalo mong asa sila magsimba dito sa underground. Walay makadungog nila. So kita din yung mga igsoon, di microphone pa ta. Wata kahunghong. Nganuman. Tungod kay gitagahan tag freedom ni Lord nga mo worship. Dili ta ginapos mga igsoon. Kanang gapos diha, not literally. Nagigapos ta duha kabot mga kamot. Pwede tang gapuson mga igsoon, pinaagis mga balatian. Pwede tang gapuson, pinaagi mga igsoon sa pagpangluod sa mga kinaiyas kalibutan. Pwede na mga igsoon, gapuson ta. Pwede tang gapuson mga igsoon, pinaagis mga kawalanon, pinaagis mga dili mayong pagpaminaw sa lawas, pwede tang gapuson anak mga igsoon. Apan ang mga anak sa Dios na ay desire, dili magpabiling ginapos. Amen. Palapakan na to si Lord. Muni, kitang tanan mga katawhan nga makasimba sa Ginoo, hatagan taghi kayon because worship is a privilege. Pribiliyo ng pagsimba mga igsoon. Unya, wala na siya nag-measure sa distance. Ang willingness, tanawa si Apostle Paul, ang iyang great desire. Wala na siya nag-measure sa imong distansya, sa imong balay, gikan sa church paingon sa imong balay. Wala na. Sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, walay motor.
kung sa ilang gisakyan, just bakya kanang ilahang mga sandal, mga igsoon. They are just walking paingon dito sa Mount of Olives. Then diha i-render ang ilang mga pag-ampo. But kita, we are more blessed than before. Ano man, makalita din dapita with full of wheels. Ha? Mo na mga igsoon nga kung atong hatagan yun og meditation, mga igsoon, ang desire diha mga igsoon wala nag limit sa distansya. Right? So ikaduha kaning gitawag nato atmos. Okay? Meaning kung naatay desire, naatay pangandoy, diligent ta, mga igsoon, pagkugi, endeavor, ang atuang pagpaningkamot, ang atong mga trabaho diha sa pulong sa Dios, mga igsoon. Do your utmost to come before winter. O sige, pasabot anak, diha tama ta sa atmos. Atmos pinaka para nimo mga igsoon, wala na laing priority nimo nga imong mahatagan og panahon si Lord. That is your utmost, pinaka-peak. That means na wala nilang importansya nimo mga igsoon, ang Dios lamang. Diba? Ningon si Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanang fear nila mga igsoon is utmost reverence na siya. Ang imuhang paglantaw sa Ginoo kung sa kadako si Lord sa imong kinabuhi, mao nang imong utmost na pinaka-atmos nimo mga igsoon, pinaka-the best nimo mga igsoon nga buhaton. And then dihan dapita mga igsoon, malipay nimo si Lord. Munang sa niya sa Psalms 37 verse 4, lipaya ang imong kinabuhi. Delight yourself, ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Lipaya ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, gihatag sa Dios ang imong gipangandoy. Hallelujah. Sa ipangandoy nimo mga igsoon, bisan ang imong igsoon wala nimo ingna, wala nimo pahibala ang sa ipangandoy nimo mga igsoon. Kung si Lord imong gihatagan sa imong pangandoy, hallelujah, ma-amaze lang ka. One of this day, mga igsoon, ma-surprise ka. Tungod kay ang kinabuhi is full of surprises. Amen? Puno sa surpresa mga igsoon. Talinghaga ang kinabuhi. But it's good to have the Lord. No? Mas maayo mga igsoon nga naatay Ginoo. Kung naay Ginoo ang usa ka tawo naay pulong sa Dios. Amen. Kung naay Ginoo ang usa ka tawo naay pulong sa Dios. And he or she will not easily give up. Dili og dili na siya mga igsoon mo surrender. Hallelujah. Why? Because naa siya kinaiya. Be diligent. Ha? Be diligent sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Diha makita ang atong katatagan. Diha makita mga igsoon, ma-measure diha ang ato ang pagka-agila. Diha ma-measure ang atong pagkabulawan tungod kay doon na tayo pundasyon sa kinabuhi. Ang tanan nga doon ay pundasyon. Ang tanan nga ang Ginoo mo ilang pundasyon. Moingon nga amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Let us be diligent. Ha? Sa pag-study sa Word of God. Ha? Then kinahanglan na ay tulo. Kinahanglan mo visible ni siya. Kinahanglan nga mo trabaho ni siya, katong gitawag ni Apostle Paul nga inyong endeavor, na mo trabaho din kinahanglan nga mo result, na resulta. Kining tulo importante kay ni humanta mga igsoon naka-study sa Word of God diligently. Dunay result, dunay application, dunay result, o dunay makita mga igsoon. Kay ang tinuod nga nagtrabaho, nagtuon sa pulong sa Ginoo, makita sa iyahang bunga. Kung ang santol, walay santol mga igsoon, nga imong makita nga mamunga og mangga. Kisay ba'y makahatag og example nga ang mangga namungag santol o ang santol namungag mangga. So therefore, ang santol mamungag santol, ang mangga mamungag mangga. Ug mauni ang resulta mga igsoon sa imuhang pagkakugihan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Palakpak sa Dios mga igsoon. Hallelujah. Resulta lang yun eh. Ha? Dili ang kinabuhi, dili tanan full of bed of roses. Timan ina. Dili tanan kalipay mga igsoon. It's not all bed of roses. Kanang kanta ni Bon Jovi mga igsoon na bed of roses sa iyahara ng interpretation sa iyang version.
Pero good thing, mga igsoon, na kung nakaibaluta nga ang kinabuhi dili tanan bed of roses, good thing nga naatay pulong sa Ginoo. Bawa ginay keyword, diligent. Ha? Even though ang imong pagka-diligence mga igsoon, that means nga bisan daghan ang ubi-ay nimo. Unsaon nato pag ila nga we are founded in the Word of God, nga kung ato aga ni silingan nga bulihon ta, sige kag butan lagi kayo kung wala po na ka nas langit, sige kag basa Biblia nga ikaw po na offend na ka, maulaw na ka. You are not lost in the world. Ha? Bisan tuon mga igsoon nga dili na ka kanabang biayon kas kalibutan, okay lang na mga igsoon. Ha? That means mga igsoon nga kanang lost in the world, that means nga you are attractive, nakit-an kas kalibutan. Amen. Pero kung wa ka makita sa kalibutan, that means nga tanan nga nasa imong palibot okay ra. Mo na nga kung unsay buhat sa imong palibot, sa imong palibot mo po imong ginabuhat. Right? Muuyon ra pug ka. Amen. So mo na siya dili ta kanin natin gitawag diri sa diligence natay worldly definition. Usa man yung worldly definition? Mo na nga mga una-una sa kalibutan kabahin sa diligence, di ba? Kanawa. Then nataw na to din basit natin ingon ani po sa to ang kinabuhi. Pasahay. Pero kung naman gani, that means na naatay room for improvement. Kuhaon na to, correction nata sa pulong sa Ginoo, 2 Timothy chapter 3 verse 16. The word of God is profitable for, is God's breath, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and righteousness. Ang pulong sa Ginoo gimugna uban sa lalang sa balang espiritu ug mapuslanon kini sa pagtudlo, pagsaway ug pagbadlong. So kung naatay mga kinaya na adun hikaron, so meaning palangga tas Ginoo kay nga naman ipaila sa Dios na saypan ta. Kung ang tao mga igsoon nga para niya insakto ra siya, that means nga walay pakialam si Lord niya. Right? Pulong sa Ginoo mga igsoon is diverse. Tibuok. Then, sa word and definition, a good person. Church or no church. Manamingon sila nga, ako, wala man ko gidapi kang simbahan, kaya tanang mga simbahan, maayo man. Diba? Ay ako, isang asa naman ko, pwede na po ko di mo simba, kaya kasampit naman po ko sa Ginoo. Muna gitawag nila good person. Pero sa gingon ni Jesus, why you call me good? Diba? Anong gitawag ko ninyong good? Walay maayo gawas sa Dios. So kay dili man ka Dios, dili ka good. Kung inon kang good, ay ulog-ulog nga laman na. Kasi kaulog-ulog nimo, dili ang Dios may kaulog-ulog, ang kalibutan. Ang kalibutan kusog mo ulog-ulog. Pastor, mas gani kag ingon kusog mo ulog-ulog. Ano na po yung makadinig kalibutan na? Ano na, asa ko mo po yun? Asa ko rin mo po yun? Atos Mercury? Di ko dito, balik inita dito. Ano na ko sa earth? Ha?